Sa video na ito ay pag-usapan po natin kung bakit mas may bigat ang posibleng paglista ni Pi Network kay Coinbase kumpara kay Binance. Oo, marami ang nag-aabang sa paglabas ni Pi sa mga malalaking exchange. Pero may mga nagsasabi na hindi lang ito tungkol sa kung anong exchange ang unang makakapaglista sa kanya, kundi kung alin ang mas makakatulong sa tunay na layunin ni Pi ang magamit sa tunay na buhay. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang espesyal sa paglista kay Pi Network dito po kay Coinbase. Yan, bakit nga ba malaga kung saan unang malilista itong si Pi? Alam natin na si Pi ay isa sa mga pinaka-inaabangang crypto ng masa. Mula pa noong 2019 ay milyon-milyon na ang nagmimina kay Pi gamit lang ang cellphone. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po siya listed sa mga major exchange gaya ni Binance at saka Coinbase. Ngunit ayon po kay Mr. Spock, yan, Mr. Spock Pi, yan, isang kilalang crypto analyst, ang paglista kay Pi kay Coinbase ay hindi lang basta tungkol sa presyo. Mas mahalaga raw ito dahil maaari nitong i-unlock ang tunay na halaga ni Pi at yun ay ang utility or ang pagiging magamit sa totoong buhay. Ngayon ay ano po ang kaibahan ng Coinbase sa ibang exchange tulad ni Binance? Malagang maintindihan natin kung ano ba ang meron kay Coinbase na wala dito kay Binance. Ang Coinbase ay hindi lang kasi isang trading platform. Isa po siyang regulated exchange sa US na bahagi ng financial system ng Amerika. Ibig sabihin ay tiwala po ang gobyerno ng Amerika kay Coinbase. Ginagamit ito ng milyong tao sa US at isa ito sa pinaka-transparent at ligtas na paraan para bumili, magbenta at mag-store ng crypto. Pero hindi lang yan. Ang Coinbase ay may real-world tools tulad po ng Coinbase Visa Card. Isang debit card, yan, kung saan ay pwede mong gamitin para bumili ng pagkain, pamasahe, yan, grocery, at kahit pag-withdraw ng cash sa ATM. At ang pinaka-astig po dito ay habang ginagamit mo ang card, nakaka-earn ka ng Bitcoin rewards. Ayon po kay Mr. Spock, ginagamit niya mismo ang card na ito sa pang-araw-araw niyang gastos. Nagbabayad siya sa Walmart, kumakain sa labas, nagwi-withdraw sa ATM at halos lahat ay gumagamit ng crypto. Kung darating po ang panahon na si Pi ay pwedeng gamitin sa ganitong paraan, magbabago po ang laro dito sa mundo ng crypto. Ngayon ay bakit po mas pabor ang Coinbase para kay Pi Network kumpara kay Binance? Maraming nagtatanong, bakit hindi na lang si Binance ang unahin? Mas kilala siya sa buong mundo. Yan, totoo po yan. Pero kung titignan natin sa mas malalim na level, may mga limitasyon po si Binance pagdating sa US market. Ang Binance.com ay hindi po available sa mga residente ng Amerika dahil sa mga regulasyon. Kaya gumawa po sila ng hiwalay na platform kung saan ay ang Binance US. Pero ito ay may mas konting coins at mas kaunting features. Sa madaling salita, kahit si Pi ay malista kay Binance.com, hindi pa rin siya magiging available sa malaking bahagi ng American market. Sa kabilang banda, si Coinbase ay may mas malaki, mas malawak na coverage sa US. May regulatory clarity ito at bahagi ng mainstream finance sa Amerika. Kung gusto po ni Pi na lumawak sa US, mas may impact po talaga ang pagpasok niya kay Coinbase. Ngayon is ano po ang tunay na layunin ni Pi Network? Dito po papasok ang pinakamahalagang punto. Hindi lang ito tungkol sa presyo. Marami po sa community ni Pi gaya ni Mr. Spock ang naniniwala na ang goal ni Pi ay hindi lang ang tumaas ang value. Ang ultimate goal ay ang maging bahagi po ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Isipin mo, papunta ka sa tindahan.
Magbabayad ka ng PiCoin gamit ang iyong Coinbase Visa Card. Bibili ka ng bigas, load o kahit burger. Habang ginagawa mo ito, may rewards ka pang natatanggap sa crypto. Hindi ba't yun ang tunay na mass adoption? Hindi na lang siya pang trade. Hindi na lang siya speculative. Siya ay nagiging functional money. Kapag nangyari ito, dito po natin masasabing naabot na ni Pi ang kanyang layunin. Hindi lang tungkol sa pagiging early miner, kundi sa pagiging tunay na bahagi ng digital economy. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Una, kung si Pi ay malista kay Coinbase, tataas po ang kumpiyansa ng market. Mas maraming institution at individual investors ang papasok. Mas malaki ang demand. At kapag mas malawak ang demand, mas malaki ang posibilidad ng pagtaas ng presyo. Pangalawa, kung gagamitin na po si Pi sa pang-araw-araw na transaction gaya ng pagbili ng pagkain or load, mas marami sa atin ang magkakaroon ng bagong paraan para kumita at gumastos ng crypto. At hindi mo na kailangan ng malaking puhunan para dito. Kahit simpleng mining sa cellphone, ay pwedeng maging daan. Pangatlo, kung maipapatupad ang ganitong sistema dito sa Pilipinas, posibleng magkaroon tayo ng access sa mga debit card na crypto-based. Pwede nating gamitin si PiCoin sa mga tindahan o magbayad ng bills. Lahat gamit ang crypto. At sa bansang maraming unbanked, napakalaki po ng potensyal nito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang ideya ng paglista kay Coinbase ay isang hakbang na hindi lang makakaapekto sa presyo, kundi sa direksyon ng buong project. Mas okay nang maghintay tayo ng kaunti kung ang kapalit naman ay mas matatag na ecosystem. Sa Coinbase may posibilidad na si Pi na hindi lang maging tradable asset, kundi isang usable currency. Marami po ang nagmamadali, gusto agad makita si Pi sa kahit anong exchange. Pero ang tanong, gusto mo bang makabenta ng mabilis o gusto mo bang magamit ito habang tumatagal? Para sa mga seryosong Pi believer, ang Coinbase ang daan patungo sa pangmatagalang tagumpay. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.